Hello mga masters, Master Jong and welcome to Czech Republic. Ayan na, may lumalabas oh. Stick pa natin kung masarap. Sa nawi-witness ko, parang ang ganda nga. Yo mga master, good morning. This is Master Jong. Ngayon, ito na ating second day dito sa Prague, sa Czech Republic. Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa kaliwa ko, napaka-modern na ng mga structure nila, oh. Mga buildings. So, parang na tayo nasa Singapore, diba? Hiningal ako master. Alam nyo, naligaw tayo ngayon. Kasi kagabi, akala ko dun yung way, yung pala iba. Umikot pa ulit tayo. So, ayan, lalakad tayo, medyo hiningal tayo ng konti. So, ito nga pala master ang gamit nating camera ngayong vlog natin. Ang Canon PowerShot V10 na nabili ko ng 1,700 dirhams. Gamit ang 6 months, zero interest syempre ng credit card. So, maganda yan, ayan. So, medyo hindi ko pa siya ganun kagamay gamitin. Itinerary natin ngayon, master, ay babalik tayo dun sa may area ng Charles Bridge. Lagi ako nagjo-Jones Bridge sa Manila. Nasanay tayo sa Manila. Pero ang pupuntahan natin ngayon yung area ng Charles Bridge. Tapos yung clock nila doon, yung sinaunang clock nila, pupuntahan din natin. At saka kung ano-ano pa, tatry din natin kumain ng mga pagkain pa nila dito. Although kung kahapon nag-try na tayo ng mga pagkain nila, ngayon i-try na ulit natin. Para talagang ma-feel natin yung Prague. So ito master, dito tayo sa DJI. Ayan o. Wala rin silang stock ng camera na gusto ko. Sa Dubai kasi talaga naganap ako kahit ilang days tayo naganap sa Dubai. Talagang wala tayong makita ng DJI Pocket Osmo 3. Parang ganun. Pati dito wala rin. Nakakasad. Pero yung price niya same lang. Nasa 2,800 dirhams. So ito master, yung nakikita natin ang tinatawag na Pasna Brana, o sa English, Powder Tower. Bakit kaya tinawag na Powder Tower yan? No? Check natin. Ganda niya, talagang parang sobrang luma na niya. Tapos may mga nakaukit na mga sculpture. Ayan o, ang ganda no. Tapos parang ang dumi na niya kasi sobrang tagal na rin. Parang nag-field trip ata sila kasi ang ganda rito. Siguro mga wala kasi natin ma-search kung ano tong building na to. Pero kasi ang ganda niya. Kasama yung tower. Diba? Ang dami mga tourist dito, mga kumukuha ng tours. Ayan o. Kumukuha sila ng mga tours. Tapos may mga info. Buti pa sila may info tayo, hindi natin alam. Makasa lang tayo kay Google. So ito na yung kanilang square, guys. Alam niyo ba master, dito sa Prague, may mga Christmas market din daw sila. Sabi nung nakausap natin. So ayan, meron silang tagalinis na truck sa kalsada. Kaya bilang tourist, maging responsible tayo. Huwag tayo masyadong magkakalat kapag hindi naman natin yung lugar. O kahit sa lugar natin. Tignan nyo master, ang dami rito mga sinaunang car. Ayan. Diba? Sabi nila, ito mga car na to raw ay for tourists. So nire-rent yan. Kung gusto nyo mag-rent, pwede kayo mag-rent. Para ililipot niya kayo sa buong Prague. So yung car na yun, parang isang oras, 150 euro. Ililibot ka ng isang oras gamit yung car na yun. Ang mahal, no? So dito lang tayo maglakad-lakad. Mas okay maglakad-lakad, at least mararamdaman mo talaga yung lugar, diba? Although okay din naman, nainggit lang ba tayo kasi wala tayong pambayad dun sa tour. Master, ang ganda na dito sa area natin, no? Sige na, parang pumapayag na ako yung Czech, isa sa pinakamagandang city sa buong mundo, sa buong Europe. So ayan na, sige na, pumapayag na ako kasi sa nakikita ko ngayon, sa nawi-witness ko, parang ang ganda nga. Tapos ang daming tao doon, no? Alam mo kung bakit? Kasi ayun na yung astronomical clock na sikat dito sa Prague. Ayan, tingnan natin sa personal kung maganda nga siya. Ayan na siya master, oh. Tingnan nyo. Wow! Nakita na natin siya sa personal. Tapos sa alas 10 na ng umaga,
May lalabas siguro dyan. Alam niyo ba gumagana pa siya hanggang ngayon? Na-build siya noong 1410. Sobrang tagal niya na. Isa siya sa mga pinakamatatagal na astronomical clock. Nasusukat niya yung position ng star at saka ng moon. Diba ang galing? Siguro niya sinauna pa yun. 1410 pa nagawa. Ang talino ng gumawa niya. Tsaka yung gumawa daw niyan binulag kasi parang hindi na raw siya gumawa pa ng ibang astronomical clock. So hindi na nakagawa. Isa lang yung nagawa niya. Pero di ba ang galing? Gumagana pa siya hanggang ngayon. Tapos may lalabas siguro dyan kasi ang daming tao. Nag-aabang sila. Siguro eksaktong 10 may lalabas dun. Tingnan natin. Ayan na, may lumalabas oh. Ayan, galing. May lumalabas ba siya? Ay, hindi. Sumisilip lang. So, ayan yung astronomical clock, master. Diba? At least magkuha na tayo dito. Kasi, gano'n mo sobrang tagal niya na 1410. Napakatalino siguro nung gumawa nito. Si Master. Master din yung pangalan niya. Hanas. Diba? Ang galing. Napaka-talented niya siguro. Biri mo na, na-invento niya yung ganitong klaseng clock. Diba? Ang ganda. Tapos, ito yung view. Napakaraming tao. For sure maraming mga pickpocketers dito. Kaya mag-iingat kayo kung pupunta kayo dito ha. Ako lagi kong, ito nakatali nga itong camera ko sa kamay ko. Tsaka itong cellphone ko lagi kong hawak. Mahirap na. Hindi ko pa bayad yung cellphone ko ha. Binabayaran ko pa siya monthly. So ayan, ang ganda. Napakaganda ng kanilang mga design. Yung design ni Baruch. Alam ko si Baruch, tsaka may isa pang nagde-design nito. Ayun, ang ganda niya, di ba? So, andito tayo ulit sa ibang bansa. So, titingin na naman tayo ng mug ng ating koleksyon. Prague, Preiser, ayun, Czech Republic. 490. So, Czech Republic, 490. Meron din siyang Prague. Ano to? Plizen? Ano tawag dito? So, ito lang bilhin natin. Okay na rin. Ito, may mga souvenir dito, master, oh. Merong mga kompas. Tignan nyo, oh. Prague all time. May mga kompas. Ang ganda, para mga sinauna. Yung mga design. Ayan. Diba? Yung quartz nila, ayan. Nasa 400 crowns. So, di battery. Tapos, pag hindi naman di battery, itong mechanical, mas mahal, 1,200. Kasi wala nga siyang battery. So, kaya mas mahal siya. At saka yung mga mechanical, mahal talaga siya, di ba? Dito sa Czech Republic, din sa kanila yung mga crystals, porcelain, kaya mga ganyan. Mahilig din sila mag-manufacture. Diba? Ang ganda rin niya rin. So marami rin tayong makikita dito sa gilid-gilid na mga mga warriors, mga statues. Ang ganda nito. Pangalan nitong mga angel na to. Maganda siya. Tsaka maganda si ate. So ayan. Ito yung mga ganap dito sa malapit dito sa may astronomical clock. Mas marami rin mga souvenirs na binibenta. Yung mga, ganito yung gusto ko mag-collect ng mga ganito. So, ito yung ating binili. Wow. So, dyan nila ng ice cream. And with strawberry and toppings. Wow, ang dami niyang toppings. Sarap. Thank you, brother. Oh, wow, sarap. So siya ay 190 pangalan currency nila, crown, 190 crown. Ang sarap, master, oh. 190 crowns siya. Meron siyang banana at saka strawberry. Itong vanilla ice cream. Tapos pwede natin kainin yung tinapay na may mga asukal. Hoy, ang sarap. Dito pa tayo kakain sa tapat na astronomical clock at saka dito sa may church nila. Diba? Sarap sa experience. Pa natin kung masarap.
Vanilla ice cream na may chocolate syrup. Kaya naman natin ubusin, ang sarap. Ayan, master, maglalakad-lakad tayo dito. Medyo malamig ngayon, ha. Ang suot natin, naka-sleeveless pa naman tayo. So, ayan, ang dami mga market dito na nagbibenta ng mga kung anik-anik. Ayan. Wow, ang sarap. Ayan o, mga barbecue sausage. Gano'n kayong sausage nila, oh? Sarap siguro ng sausage nila. Tikman natin yan ngayon. Actually, mag-11 na ng umaga. Hindi pa tayo nag-breakfast actually. Ang kinain agad natin yung kinain natin. Pero ang sarap, oh. So, ayun, ang sarap. 150 siya, oh. 150, 180. So, malaki naman siya. Malaki yung sausage. Sana all, no? Sana all malaki. So, ito yung gilid niya. Marami mga kainan-kainan. Kung sa kanila is 150, tingin tayo ng mas mura. So, master, bumili tayo rito ng sausage na may tinapay. So, parang ano ba to? Sausage sandwich. So, ano siya? 150 crowns. Tikman natin kung masarap. Masarap. Tapos nilagyan ko siya ng sauce, ketchup, tsaka mustard. Panalo, mura na siya, no? 150 crowns. Kain tayo. Ito na yung lunch ko. Busog na tayo dito. Ayun, master, parang feeling ko Pasko dito kasi yung music namin, background, parang malungkot na parang Pasko. Landlocked country to, so meaning napapalibutan siya ng mga bansa din. Wala siyang sea. Hindi katulad sa atin, napapalibutan tayo ng sea, di ba, sa Pinas. Pero dito puro mga country ang mga nakapalibot sa kanya, parang Switzerland. So siguro isa sa mga turismo, mga bumubuhay sa kanila, no? Daming turista, eh. Tignan nyo, master, yung daanan natin. Made of stones talaga siya, no? Gusto na nyo yung view. Grabe, ang ganda, no? Labas mo dito, master, ganyan yung bubungad sa'yo, di ba? Actually, parang wala akong nakikitang mga fountain dito. Hindi katulad sa ibang bansa sa Europe, sa Switzerland. Meron silang mga patubig. Dito parang wala, no? Sa mga nakapunta ba rito, nakakita na ba kayo ng mga water fountain na pwedeng inumin? Parang wala, no? Charan! Dami pa rin tao. So kahit pala weekdays, maraming tao dito. Siguro the best time na pumunta dito, siguro yung pinaka-umaga, mga 6 o'clock, 7. Or kung kaya mo ng 5 o'clock. Para wala ka masyadong kaagaw sa mga picturan. So balik tayo for the second time at pupunta tayo dun sa may nakikita nyo ba yung castle dun sa dulo. So doon lang tayo tatambay. Dito dadaan lang tayo. So second time na natin dito, master, at mainit. Mas maganda yung weather kahapon na pupunta natin. So as usual, marami pa rin tao kahit Monday. So ngayon guys, pupunta tayo dito sa Imperial Castle. Dito pa rin sa Prague. Hiningal ako kasi ito pababa itong daanan. Tapos papakita ko sa inyo anong akitin natin. Ayan, puro lakad, hinihingal na ako. Ba't sila hindi sila hinihingal? Ayan o, makikita mo na yung wall. Diba? Ito talaga totoong wall to. Hindi siya talagang ginawa lang. Talagang original na maraming history. Na maraming taong gumawa. Na super tanda na. Konting lakad pa, master. So yan, master, yung hagdan natin. Oh, ang ganda, di ba? Ito naman yung view. Tanong mo yung buong Prague.
ganda master, ang ganda ng view. Pero ang daming tao. Ayan o. Ang daming tao. Siguro sarado. Ay, marami pang tao dun sa loob oh. Tignan nyo. Yung castle na to guys, dati pa siya, hanggang ngayon nagpa-function pa rin siya. So ngayon pinapahawi yung mga tao. Tignan nyo guys. Astig. Ang galing. Ang galing. Tapos papasok sila doon sa loob ng castle. Ito yung castle na nakita natin kanina na tanaw doon sa baba. Oh, malawak pala na ito. Ang lawak niya. Ito yung master. Dito na tayo sa lilim ha. Medyo mainit-init kasi yung weather. Wow. Ang lawak naman dito. Tapos na may tuwila sa washroom ang haba. Wow, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng nila, ng church nila. Ayan oh. Parang sa Cologne. Taas niya din. Mahaba ng pila master, papasok ng simbahan. Ayan oh. So siguro hindi na tayo papasok. Tingnan na lang natin yung yung dito sa labas ng church. Parang Cologne talaga siya no. Ang ganda. Yung cathedral sa Cologne. Ay, medyo nakakapagod. Tsaka buti malamig yung hangin. Pero yung nabot ko yung ko. Yung vest ko kasi medyo pinapawisan tayo kanina nung paakyat. Pero napakaganda niya no. Para ka talagang naglakabay sa sinaunang panahon. Tas ang gara ng Starbucks dun no. May Starbucks. So parang castle siya na may mga bahay-bahay dito sa loob. At tapos lalabas tayo dun sa exit. Pero malawak na rin yung nalakad natin, master. Tapos may mga shop. Ang cute oh, parang Christmas. Diba? Parang Pasko pa din dito sa kanya. Ayan, ang mga tourist, ang dami. Actually, sa likod natin, marami ring tourist. Inunahan lang natin sila. Kasi sobrang dami nila. Tapos ito na, pababa na to. Ano na kaya to? May mga pataas pa dun, mga museum. Ang ganda rito, parang Disneyland na totoo. Yung totoong nangyari ba? At totoong binilt kasi may mga hari talaga noong unang panahon. Master oh, tagal ko na itong nakikita sa Europe, sa ibang klase ng sa iba't ibang bansa ng Europe. Nakikita ko to sa Amsterdam. So hindi pala ako bibili master, 399 crowns yung presyo, hindi na. Okay na sa akin yung mga mug ng Starbucks, yung collection ko. Although maganda yung mga yung mga duck no. Yung mga master, time check 5:30 na ng hapon pero maliwanag pa rin dito. So pansin nyo master, hindi ako masyadong sumasakay sa train kasi bukod sa ayaw ko mawala, joke lang. Bukod sa nakakaumay na rin sumakay ng train. At sa Switzerland, sasakay kami ng train. Kasama ko dun si Aloy, yung kakilala ko, yung friend ko. So kasama ko siya. Tapos si Kuya Watts naman, hindi ko alam kung makakasunod siya ng Switzerland kasi hindi pa na-approve yung leave niya. So dapat tatlo kami nag-apply ng mga visa, nag-book ng mga ticket. Kaso ako muna ngayon solo travel. Pero masarap din naman mag solo travel ngayon mga master. I-try nyo kahit once yung magsa-solo kayo. Iba rin sa feeling, magiging lalo kang independent. Diba? Marami ka rin namang matututunan, kaya kailangan gawin mo yung isang task kasi ikaw lang mag-isa, wala kang maaasahan, yung mga ganun ba. So maganda rin yung nagsasolo tayo. Ay, babae yung driver oh. Ay, nakakagulat. Tignan nyo guys, parang ang congested din pala sa loob pag rush hour. Diba? Ito ang ganda nitong klase ng train na to, yung parang mga Disneyland, no? Ayun na, pupunta ulit tayo dito sa area na to. Dito kasi yung way papunta dun sa hinahanap nating square. So yung mga flag, merong Czech, UK, Germany, Switzerland, Canada, France, Japan. Ba't walang Philippines? Italy. Ba't walang Philippines? Hindi pwede ito. Teka, magre-reklamo tayo. Ba't walang Philippines? Saan pwede magreklamo? Kasi yung mayor nila.
Lumalaban din tong lugar na to, master. O, tingnan mo. Sa Pinas, meron din tayong mga ganyan. Yung mga, ano bang tawag dyan? Yung mga nililok na sculpture. Kaso parang ano, tinitirhan ng mga ano, squatter yung lugar. Parang nasasayang yung ganda niya. Tumasa na, umiihi sa puno. Ano ba yan? Sayang naman yung ganda ng lugar. Yan si kuya mo. Umiihi. Ang ganda pa naman ng lugar. Takbo na tayo kasi green. Sir, papansin nyo rito sa Czech, yung mga design ng mga bahay is Gothic at saka mga Baroque, diba? Design. Pero pagpunta nyo doon, siya na, ayun o, yung dancing house na famous siya. Actually, famous siya pag sinearch mo yung ano, yung Prague things to do. Makikita mo to na kailangan bisitahin or must visit na place dito sa Prague, diba? Kaya controversial yung pagkakagawa sa kanya kasi hindi ko alam bakit na-approve yung ganyan design itong dancing house. Kasi syempre kilala ang Prague bilang classical, you know, yung mga design niya. Tapos meron parang biglang naging modern. So ito, dadaan tayo ng pedestrian habang ayan yung view. Pero doble ingat tayo, master, pag tatawid kayo rito ha, kasi di kalsada to. So ayun siya, nakuha na natin ang perfect oh. Ang dancing house dito sa Prague. So yun na nga mga master, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating vlog dito sa Prague, Czech Republic. Ang ating pangalawang bansa dito sa Europe ngayong taong 2025. Pasensya na siguro after natin i-vlog to, ilang months na naman natin bago may upload kasi alam nyo na busy si lolo nyo sa work. So pag extra day off na lang natin saka tayo nakakapag edit ng ating vlog, di ba? Ang ating travel vlog. So maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana ay marami kayong natutunan sa ating vlog mga master, kahit na putyo-putyo lang yung mga ganap natin dito. Sobrang budget kasi hindi naman tayo mayaman, hindi naman talaga tayo traveler. So parang nag-trip lang tayo sa ating vlog dito. So ayun lang, sana manifest nyo na mapuntahan nyo rin yung mga ganitong bansa. Diba? Ang ganda. Ayan, so kaya nyo rin yung puntahan, master. Kung ako nga napuntahan ko. Kayo pa kaya? So malupit kayo. So ayun, nag-hi sila sa atin. So ayun lang, master. Sana i-like nyo ang ating Facebook. Ang ating YouTube channel, Master Jong TV. Sana para tuloy-tuloy ang ating biyahe dito sa Europe at syempre sa buong mundo. Maraming salamat, master. God bless you guys. Tayo sa St. Stephen Cathedral dito sa Vienna, Austria. Ito, master, sa likod ko yung mga kalesa. Alam nyo kung magkano yung rent yan. Isang ikot lang is 60 euro. 240 dirhams. Sabi, master, ang ganda. Tingnan nyo. Cheers mga master. Gamit ang Holstad beer.